Mga kabayan, kamusta po? Si Kamanong po, muli pong nagbabalik na naman para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Magumpisa na po tayo mga kabayan. Ibang klase po, ito po kumakalat sa social media. Ibang klase po si Trillanes, ang tinatawag po umanong pambansang asong ulul umano ng Pilipinas. Ibang klase po, si President Trump na po ang binabanatan po ngayon. Napakatindi na po yata ng hangin umano sa ulo nito. Mga kabayan, ang presidente pa ng Amerika, ang kakasuhan pa daw yata niya. Ito po ang kumakalat sa social media. Pakinggan po natin mga kabayan. Ito po ang kumakalat sa social media. Ibang klase po. Bansang Amerika na po ang yahabla po ni Trillanes mga kababayan. Pakinggan po natin. Ibang klase itong tao na ito. Tataka ako sa ganito. Former Senador Antonio Trillanes, sasampahan ng kaso si USA President Donald Trump ng paglabag sa international law at crime against humanity. Ito ay kaugnay sa ilegal na kakbang upang hulihin ang presidente ng Valenzuela na si President Nicolas Maduro. Ayon pa kay Trillanes, hindi siya natatakot na bumuwelta ang US sa kanya, at dagdag pa ni Trillanes, hindi ako natakot noong sampahan ko ng kaso si noong presidente pa si Digong, at ngayon matatakot ako kay Trump. Dapat na silang magsama sa ICC kay Digong at Trump, wika ni Trillanes. Former Senador Antonio Trillanes, sasampahan ng kaso si USA President Donald Trump ng paglabag sa international law at crime against humanity. Ito ay kaugnay sa ilegal na kakbang upang hulihin ang presidente ng Valenzuela na si President Nicolas Maduro. Ibang klase si Trillanes. Ibang klase, napakatapang. Kung yung presidente nga ng Venezuela, walang nagawa. Hindi po ba? At ano po ang magagawa ng ICC sa Amerika? Sige nga. Hindi po ba? Kung yung presidente ng Amerika, ng Venezuela, na si President Nicolas Maduro, hindi ba si Nicolas Maduro, nasangkot po ito sa issue ng pulburon. Isa po ito sa issue ng pulburon. At lumalaban din po sa Amerika. Hindi po ba? Pulburon po ang kinasasangkutan. Katulad po ng presidente ng Pilipinas, meron din pong issue ng pulburon at coke. Ngayon, babanggain po ni Senator Trillanes at siya po ay magsasampa sa ICC. Hindi raw po siya natatakot kung ito po totoo itong kumakalat na ito. Napakatapang! Dahil daw po sinampahan niya at hindi siya natakot kay dating Pangulong Duterte. Ang tanong, totoo po ba ang ginawang kaso kay dating Pangulong Duterte? Hindi po ba kidnapping ang lumalabas? Kung hindi kinidnap ng Pilipino at kapwa Pilipino, na sanay gumamit ng bendalo at break the law umano, madadala po ba nila si dating Pangulong Duterte sa ICC? Sige nga. Hindi po ba? Lalong-lalo po kung ang gagawin po ay due process. Wala pong due process. Kidnapping ang lumalabas. Hindi po ba? Yan po ang pinagtatalunan po ngayon. Iniintay lang po ang desisyon ng Korte Suprema. Mag-iisang taon na po wala pang desisyon. Bakit kaya? Kaya bilib po tayo kay Trillanes. Babanggay niya po ang Amerika at kakasuhan niya sa ICC. Kung yung ICC nga namumblema na, umiiyak na nga ang mga prosecutor ng ICC dahil isang damukal na sanction ang ibinigay sa kanila ng bansang Amerika. At umiiyak na rin sila at natatakot na sila ngayon dahil hinatulan na sila ng Russia o Russia. Si Putin, si President Putin, hindi po ba? Hinatulan sila ng pagkakakulong sa Russia o sa Russia. Kaya nga takot na sila ngayon. Di po ba? Kailangan nilang protektahan ng mga sarili nila. Baka sila'y madali ni Putin. At ngayon, nagmamatapang si Trillanes. Mainam yan. Ipagmalaki mo yan sa Amerika. Yan, magyayaw-yaw ka. Diyan mo ilabas ang tapang mo sa Amerika. At ang presidente ng Amerika ay hindi bangag. Hindi bangag ang presidente ng Amerika. At hindi bangag ang tao sa Amerika na ibibigay ang kanilang presidente sa ICC.
Sino ang magbibigay kay President Trump para dalhin sa ICC? Katulad po ng ginawa ng Pilipinas. Ganun po ba katatanga at kabobobo at hindi po bangag at hindi po gumagamit ng pulburon ang mga politiko ron? Hindi po ba, mga kababayan? Napakatindi po. Mukha po yatang nasisiraan na po yata ng ulo ito umano. Mukha po yatang sumobra na ang hangin sa utak at akala mo kay tapang-tapang yung pinaka-powerful na bansa. Mga kababayan, kung si Bongit nga na tinatawag na bangag na kanyang ate, hindi nga yan tinitira eh. Tinitira po ba ni Bongit si Trump? Sige nga. Sa sobrang takot nga ni Bongit kay Trump, hindi po ba? Nakita nyo po? Zero tariff. Di po ba? Sa sobrang takot yata ni Bongit dahil nagkaroon ng issue ang kanyang asawa ng pulburon sa Amerika. Hindi po ba nung sinabing zero tariff ang Amerika, pumayag si Bongit, zero ang tariff, walang buwis sa Pilipinas. Tapos ngayon, babanat si Trillanes, ang lakas ng pagmumuka, ang kapal ng pagmumuka, ang kapal ng apog. Ibang klase. Amerika? Mas matapang ka pa? Kung yung mismong mga prosecutor namumblema na, nakapris ang kanilang kaperahan at yung kanilang head na prosecutor ay kinakasuhan, may kaso nililitis dahil nga po napakaraming minulestya na babae umano. Hindi po ba si Karim Khan? At sana po mga kababayan, sana sa sobrang tapang po nitong pambansang asong ulol ng Pilipinas umano, ay sana po'y dukutin din po sana ito ni President Trump. At isama na po niya ang amo niya na si Bongit umano. Kung amo man niya yan, magsama na po sila, mga kababayan. At huwag kang mag-alala, Trillanes, mararanasan mo rin yan umano. Huwag kang mag-alala. Kasama mo kung sino man ang amo mo. Kung amo mo man si Tambaluslos, o amo mo si Bangag umano, ayan, pwede kayo magsama-sama at isama mo na rin si Dilima umano at si Risa Hontiveros umano pagdating ng tamang panahon. Mga nagbabayad daw po ng tanim witness. Then, yan ang issue po dyan kay Risa umano. Hindi po ba? Kaya dito po kay Trillanes, sumobra na po mga tambay ang tapang. Wala na pong sinisino. Pati bansang Amerika, ipaparis mo pa kay dating Pangulong Duterte na merong presidente na sanay mangidnap at hindi gumagamit ng due process umano. Ibabase mo ngayon sa Amerika, pinakamalakas at makapangyarihan. Mga kababayan, isang pindot lang yung opisina ng ICC, baka sumabog na yon katulad nung ginawa sa Venezuela. Hindi po ba? Kay President Nicolas Maduro. Sana dumating po ang panahon, mga kababayan. Sana po dumating po ang panahon na patulan po ito ni Trump, si Trillanes, mga kababayan. Nung ikaw nga ay nag-aklas, nag-rebellion ka eh. Di po ba nag-rebellion yan noong panahon ni Gloria? Nawala nga tapang yan eh. Binitbit yan eh, di ba? Hila-hila yung brief niya. Tapang-tapang, kala mo naman siya ubod ng tapang. Nung binitbit nga siya ron, di po ba? Nagnakaw pa raw umano yan ng mga kutsara, tinidor, at mamahaling mga plato. Ayon po yan sa mga marites. Di po ba? Binitbit siya. At wala pong siya nagawa. Di po ba? Para po siya ron na parang kawawa itsura, mga kabayan, at walang katapang-tapang. Kaya nga sinasabi ni dating Pangulong Duterte, puro hangin lang laman ng utak niyan. Wala naman ikang tapang yan. Kasi kung matapang yan, nakipaglaban po yan. Di po ba? Nakipaglaban doon sa kanyang pinaglalaban na siya po'y nagrebellion umano. Hindi po ba? Binitbit siya eh. Yan po ba ang matatapang? Tapos ngayon, presidente pa ng Amerika, babanggain mo? Ang bihira. Doon nga lang sa kapwa sundalo mong Pilipino, hindi ka na umubra.
sa puwersa pa ng Amerika? At sa tingin mo, ganong katanga at kabobo ang Amerika para sumunod sa ICC? Unang-una, sasampahan mo ng kaso si Donald Trump, hindi naman sila sakop at hindi miyembro ng ICC ang Amerika, katulad ng Russia at ng China at ng Pilipinas. Hindi po ba? Paano mo kakasuhan na hindi naman miyembro? Sige nga. Ibang klase itong si Trillanes. Mga kabayan, meron na yatang sayad umano ang utak nito. Ubod ng tapang, mga kababayan. Ni mayor, hindi ka nanalo. Ngayon, ang angas-angas mo. Mayor nga lang, hindi ka pa nanalo. Hindi ka nanalong vice president. Hindi ka na manalong senador. Lalo-lalo, mayor, hindi ka pa nanalo. Ngayon, ubod ka ng angas. Kay tapang-tapang mo. Bakit? Ibang klase ka. Nasandal ka lang. Nasandal ka lang sa mga may bisyo ng pulburon at coke. Tumapang ka na. At nasandal ka lang sa mga magnanakaw umano. Tumapang ka na. At nagrupo ka lang sa mga makakaliwa umano. Tumapang ka na. Unbelievable. Yan po ang legasiya ni Trillanes, mga kababayan. Hindi po siya balimbing. Hindi po siya kumakain ng suka. At hindi po siya humihimod ng mga tao na sinuka niya. Ay ngayon po'y hinihimod niya ang mga wet po nito umano. Hindi kaya yung mga sinusuka niya, katulad ng mga Marcos, ay ngayon hinihimod niya umano. Hindi po ba? Maraming salamat po mga tambay sa gusto po natin tambay mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers at sa mga nagbibigay po ng biyaya at tulong. Siyempre po, thank you rin po sa inyo. At siyempre po yung mga nagko-comment, like, share, and subscribe, mabuhay po kayo. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng biyaya. Thank you po kay Eric Hershio ng Canada, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jovelyn Watanabe ng Japan. Ako si Pilam, Ani Joe, at si Gay at Shena, Tatay Nick ng Canada, at si Balance Vision TV. Thank you po mga kabayan. Shoutout po sa inyong lahat. Ingat po kayo. Lalo po sa inyo pong mga paggawa. At syempre po mga kabayan, muli po yung ating pong mga dasal, pag-isahin po natin na ang ating pong buong sambayanan at ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, at ganoon din po ang dating Pangulo, na tayo pong lahat ay mailayo at malayo po sa kapahamakan. At madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng ating dating Pangulo. At makalabas na po siya sa lalong mabilis. At thank you po muli sa inyo po mga dasal. God bless po mga kabayan. Ingat po. Bye-bye.